Maligayang pagbabalik mga kababayan, ang low pressure area na binabantayan ay naging isang ganap na tropical depression na makakaapekto sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental, Davao de Oro, Sulu at Tawi-Tawi. Bagamat nasa labas ito ng bansa, may mga pagkakataon na magbago ang pagkilos at direksyon nito sa mga susunod na mga oras. Narito ang iba pang mga detalye. Yung low pressure area na minomonitor natin noong mga nakaraang araw ay tuluyan na naging isang ganap na bagyo kaninang alas 8 ng umaga. Ito pa ay tropical depression at nananatili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa layong 1,325 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa sentro na umabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso o biglang paglakas ng hangin sa paligid nito na umabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa northeast, papalayo po sa ating bansa. At ibig sabihin nito ay pabawas din ng pabawas yung magiging epekto nito lalo na dito sa Visayas at sa Mindanao. So, yung trough po o yung extension ng kaulapan na may kaugnayan dito sa tropical depression na minomonitor natin ay umaabot pa rin dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Ibig sabihin, magiging maulap ang ating kalangitan at mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Meron po tayong mga reported flooding events dito sa Visayas at Mindanao at gusto po natin paalalahanan yung mga kababayan natin, lalo na dito sa eastern section, dahil yung muling pag-ulan po na dala nitong extension ng tropical depression na ito ay posibleng makaapekto at magdulot pa rin ng mga localized floodings. Kaya heads up po, mag-ingat pa rin po tayo at update po tayo sa mga ilalabas pa ng Pag-asa. Pero, ang good news naman po dito, dahil sa paglayo nitong tropical depression ay mababawasan na ng mababawasan yung magiging impluensya nito sa ating bansa. Samantala, dito naman po sa northern part ng ating bansa ay patuloy yung epekto ng hanging amihan. Itong amihan o northeast monsoon ay nagdadala rin ng mga kaulapan kaya posible pa rin yung mga pag-ambon lalo na sa eastern section ng Luzon. Kasama dyan yung Cagayan Valley region, probinsya ng Aurora, Quezon at dito sa Bicol region. Ibig sabihin, may chance ng mga pag-ambon. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mababa na yung chance ng mga pag-ulan. Para sa magiging forecast natin bukas, mananatili pa rin yung impluensya ng hanging amihan. Kaya mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ambon dito sa eastern section ng Luzon. Samantala, dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi. So, yung western portion ng Luzon ay generally mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan. At ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 23 to 31, 21 to 29 naman dito sa Tagaytay at sa Legazpi ay 24 to 31. Dito naman sa Palawan, ganun din sa Visayas at Mindanao, except lang dito sa eastern part ng Visayas at Mindanao ay magiging maulap. Dito naman sa natitirang bahagi ay mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Posible lamang yung mga localized thunderstorms. Also, may mga kaulapan din na makakaapekto dito sa Sulu at Tawi-Tawi. Kaya mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa southernmost island ng ating bansa. And expect po natin na unti-unti habang papalayo itong tropical depression na minomonitor natin, pabawas naman din ng pabawas yung mga kaulapan at mga pag-ulan na makakaapekto sa atin. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 26 to 30, sa Cagayan de Oro naman ay 25 to 29, sa Davao City o Davao ay 25 to 31 degrees Celsius. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero mataas po yung alon at pwedeng umabot ng 3.4 dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Kaya mag-ingat po, lalo na kung maliit na sasakyang pandagat ang ating gagamitin para mangisda o maglayag. Para sa susunod na 3 araw, so yung magiging lagay ng ating panahon, yung amihan po na nakakaapekto sa Luzon ay mas lalakas pa by Thursday and Friday. Good news po ito dahil pansamantala na mababawasan yung init na nararanasan natin at bahagyang lalamig. Pero hindi naman po ito yung lamig na tipong katulad nung naranasan natin ng January and February. At may bahagya lamang, slight decrease lamang. So, ibig sabihin din ito ay tataas yung tsansa ng pag-ambon lalo na dito sa Baguio City, sa Thursday and Friday. Magiging maulap din dito sa Legazpi City. So, yan po yung nasa eastern part ng Luzon. Pero dito sa Metro Manila, mananatiling mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. At kung ulan man, ay mga pag-ambon lamang po ito. At sa Saturday naman, ay unti-unti, ay mababawasan na ulit yung impluensya ng hanging amihan. At muli naman, ay posible na lumakas na naman o tumaas na naman yung temperatura o yung alinsangan na posible natin na maranasan next week.
Dito naman sa Metro Cebu at Iloilo at Tacloban, tulad po ng binanggit natin kanina, lalakas po yung amihan at aabot po ito sa Visayas hanggang Tacloban. Kaya naman po ay naka-cloudy, partly cloudy to cloudy skies pa rin po ito, pero mga light rains na lamang. Yung mga thunderstorm activity natin ay magiging posible by Saturday pa. Kapag thunderstorm na po, ibig sabihin ay umatras na ulit yung hanging amihan. At ang most likely na makaka-impluwensya sa atin by Saturday, unti-unti ay muli yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Dito naman sa Mindanao ay mananatiling mababa yung tsansa ng mga pag-ulan except lamang po sa mga localized thunderstorms. Kapag mga ganitong buwan po talaga ay may mga patches ng mga kaulapan na associated sa easterlies na posibleng magdulot ng mga biglaang pag-ulan pero mga isolated o pulo-pulo lamang po ito at panandalian lamang. Yan po yung sa ating forecast for Mindanao. And gusto rin po natin nabanggitin, noong mga nakaraang buwan po, La Nina, yung ating, yung nakaka-apekto sa atin, o yung sabihin po natin na ENSO. Yung ENSO po, ito po yung long name, o yung El Nino Southern Oscillation. Ito po yung general name ng La Nina, at saka yung El Nino, at saka yung neutral. So, yun po yung 3 category na meron sa ENSO. At kapag po La Nina, ang ibig po sabihin nito ay may mga ambag ito na contribution ito ng mga kaulapan. Ibig sabihin, kapag La Nina, katulad ng mga nakaraang araw, buwan, ay magiging mataas yung tsansa ng mga pag-ulan at mas marami kaysa sa normal yung mararanasan natin na amount ng mga pag-ulan. At kapag neutral condition naman, relatively, ito yung near normal natin na amount. Kapag El Nino naman, na nakikita natin na posible bago matapos yung taon na to, ay relatively drier condition naman yung dadalhin po nito o yung magiging impluensya niya sa Pilipinas. Pero paano nga po ba nangyayari itong El Nino Southern Oscillation or ENSO? Dito po sa Pacific Ocean, may iba't ibang areas po. So imagine natin, may mga times, ito po yung Pacific, so ito yung Pilipinas, kapag nasa eastern part tayo ng Pilipinas, lumangoy tayo, so yun po yung nakaharap sa Pacific Ocean. May mga times po na mas mainit yung Central Pacific kaysa sa normal. At may mga times naman na nasa normal condition siya. At may mga times naman na mas malamig siya kaysa sa normal. Yung fluctuation po na yun, o yung pagpapabago-bago, yung pag-shift ng temperature na yun, yun din po yung nagda-drive. Kaya nagkakaroon tayo ng La Nina, neutral condition, na sa kasalukuyan naka-neutral po tayo, and El Nino. So kapag El Nino naman, ito po ay may kinalaman na sa haharapin natin na warm and dry season. Pagtapos po ng impluensya ng amihan, ay magdi-declare ulit yung pag-asa, most likely second half po ng March. Ibig sabihin, ay mas magiging official na o mas magiging mainit na talaga yung mararanasan natin. Kapag neutral po, magiging near normal. That doesn't mean na hindi naman sobrang init, hindi naman sobrang mababa yung heat index natin. Posible pa rin po uminit, pero ang masasabi po natin dyan ay near normal. Unlike kapag El Nino, tapos warm and dry season natin, mas matindi init yung ating mararanasan. I hope ay naipaliwanag po natin na maayos ang ibig sabihin nitong El Nino, La Nina, ano yung El Nino Southern Oscillation, at ano yung contribution niya dito sa ating atmospheric systems. Pagdating naman sa mga bagyo, kapag po El Nino, napaparating po yung El Nino within bago matapos yung taon na to, ay relatively mas malalakas naman yung mga bagyo pero mas mababa yung tsansa niya na maglandfall.